Hi, good evening mga Bems. Anong oras na ba? Wait lang. 6:41 p.m. na dito. And ngayon ay Huwebes. So may pasok pa ako, kaya lang tamang ganda ng background ko, no? Sa kainan namin to. Sa kainan ito. Yan. Yan, kusina, kainan, and sala. So, ayan, mga bench. Nakita ko kasi yung mga kamatis, pasira na. So, sabi ko, kaysa masira, gawin kong salsa. So, ito yung mga ingredients ko sa salsa. Pakita ko sa inyo. Ayan. Yan yung mga kamatis. Yan yung mga ingredients ko para sa salsa. So, ginagawa ko, minamano-mano ko lang yung kamatis para ito yung gagawin kong pinakaano ng salsa, yung kamatis. Kasi sayang ang dami. Diba mura? Nagmura kasi noon ng kamatis. So, bumili kami. Kasi mura dito sa probinsya. I think parang 50 pesos lang. Per kilo. Per kilo ba? Parang, hindi, 20 pesos. 20 ba? Parang 20 lang yata per kilo. And then, yung onion is, sibuyas. Ano yung speaking, sibuyas, 50 lang yata dito. Sayang naman kasi diba? Mahirap naman pag sobrang hindi ko na sinasama. So, mga malalambot. May dumating na kaibigan yung yung manugang ko. O kaibigan din namin. Yung mga kaibigan din namin. So, kulang. Dadagdagan ko nitong kamatis. So, yun na nga. Kaya dinagdagan ko yung pagano kasi naglalambing. Pwede ko rin na dagdagan na. Kasi uwi rin bukas Friday yung husband ko. Tsaka yung anak ko, mahilig din yun sa, although wala akong nachos. Ay, basa. Wala akong nachos, pero bumili ako yung V-cut. Kasi hindi ako nakapag-grocery. So, yun, dinagdagan ko na lang yung kamatis. Ugasan muna natin. Sandali, naglapag kita. Pasensya na mga bems. Ayan. Kailangan natin hugasan na dahil salsa yan Actually, hindi naman kasi na niluluto ang salsa So, makalat, magulo ang aming bahay. Madali din kasi ako, wala pa akong tulog. Pero mamaya, may pasok ako. Kasi pagka Thursday, pag Webes, ayun, may mga meetings naman ako. Ayan, yung mga, alam mo, mahilig tayo yung mga sa mga tawag dito. Gulo ng camera ko, pasensya na. Mahilig tayo sa mga yung plastic ginagawa nating basurahan. So, yun yung kanina nakita nyo, may mga plastic. So, yun nga. Naka-work from home nga ako. So, 9 o'clock pa naman ang pasok ko. Hindi na ako nakatulog. Actually, natulog naman ako, pero pag nagising na ako, sa sobrang init ba. Mas mainit dito kesa, sabi nung anak ko tsaka ng asawa ko, kasi sa Maynila sila Ako naman dito ako nagtatrabaho sa Candaba, Pampanga. Excuse me. Sabi nila, bakit parang mas mainit dito sa probinsya?
Samantalang open air naman. Wala ako masyadong kapitbahay. Wala, hindi, kumbaga may kapitbahay, pero malalayo kami. Hindi katulad sa Maynila na dikit-dikit. Pero sinasabi nila, mas mainit. Kaya pag nandito, sa ngayon, mataas ang kuryente ko. Binayaran kong kuryente for this month is for 4,800. Although nagre-range na kami sa ganun kasi nga, yung apo ko, mainitin, sabi niya, Mia, init. So, magbubukas ka ng aircon. Tsaka yun lang, pasalamat lang talaga kami na kahit pa paano na-afford pa yung ganun, yung aircon, ganun. Kasi napakainit, ang dami-dami mga bems. Mag-ingat kayo kasi napakadami ngayon na heat stroke, na namamatay sa heat stroke and sa atake, ganun. Kasi kailangan talaga kahit hindi tayo nauuhaw, uminom pa rin tayo ng tubig. Kasi yung, sabi nga daw, yung pinakahuling mararamdaman mo na nahi-heat stroke ka na, sobrang uhaw ka na. Minsan hindi ka naaabot na mainom yung gusto mong iinom. Biglang, o kaya minsan sumasalubong na init ng katawan mo, tsaka uhaw mo, tapos biglang iinom ka. Yun, isa sa mga dahilan kung bakit nahi-heat stroke ka rin. Parang sumalubong yung init ng init ng katawan mo doon sa malamig. So, may konting alam naman kasi ako dahil nursing graduate naman ako, hindi nga lang ako RN. Sabihin, hindi ako registered nurse kasi kaya mang aminin, bumagsak ako ng first try. So, hindi ako siguro, fault ko rin kasi nga hindi rin ako nakapag-review masyado noon. After a year na wala akong review, tapos sabay, feeling ko matalino ko. Nagkuha pa rin ako ng board exam kahit walang review. Parang review. Parang akala ko, feeling ko matalino ko at kaya ko. Pero, dahil wag yung lulukuhin ng ang board exam ng nursing. Napakahirap. At saka, very confusing yung mga choices. So, dapat talagang yung analytical thinking mo talaga, critical thinking mo, basta thinking, kailangan nakafocus ka, tsaka talagang aral ka. But anyway, yun nga, napakainit din dito sa Pampanga. Halos parang, hindi ko lang alam ngayon, pero maabot kasi ng 40, so, bawa, yung 40 Kabanatuan, parang nararamdaman namin dito since, sabi ko nga the last time is, itong lugar namin, napapagitnaan kami ng Gapan and Bulacan. So, kami yung dulo ng Candaba, Pampanga. So, yun nga, pagka bumili ka sa kapitbahay ko doon sa kabila, para ka na nag-out of town kasi nga, siya, parte na siya ng Gapan, hindi siya Candaba. Tapos yung kabila naman, pag pinuntahan mo, doon ka naman bumili, parte na siya ng Bulacan. San Miguel, Bulacan. So, yun. Kaya, nawala ako. Saan na ba tayo? Kaya, kami dito, napapagitnaan nga. Wala namang, sa probinsya. Dito kasi sa probinsya, yan, ganyan. Pag gabi na, sa nakaraang vlog ko nga halos wala ng tao kapag umabot na ng mga 6 or 7 ng gabi, wala ng tao, halos nasa bahay na nanonood. Buti nga ngayon kahit na nasa bahay, bukas pa, makikita mo bukas pa ilaw, nanonood, may nanonood pa or nakatambay sa terrace nila kasi yung mga kabataan ngayon medyo siyempre nag-iiba na rin, hindi katulad yung mga naabutan namin yung mga kabataan noon na nung lumipat kami dito is mga maliliit pa. So, buhay pa yung mga matatanda noon. So, talagang
obligado sila tulog na kaagad mga around 6 or 7 kasi nga dito napakahalaga din ng pera dito. Kailangan nilang, alam mo yun, yung matulog agad para wala nang ano, wala na, sira na to. Wala nang kuryente kasi nga, napaka, ano nila dito, particular sila sa, ano, ng bayarin, mga konsumo. Kasi palibasa, kasi nga, sa Maynila, sanay tayo. Until now, kahit na sabihin mong ilang taon na kami dito, ganun pa rin ang tulog namin. Although nagtatrabaho naman ako, pero halimbawa kahit wala akong pasok, ganun pa rin. Gabi na or madaling araw na rin matulog. Yung mga anak ko, naglalaro, basta nagpapagabi sa computer, sa PS5, o kaya nanonood. Pag ganito naman ang asawa ko, ayun, nanonood naman siya. Gabi na, although hindi siya nagpapagabi pag linggo kasi. Pag linggo, kailangan niya matulog na maaga dahil madaling araw nga, luluwas na siya. Sayang, ang daming nasira. Anyway, yun nga. Ganito, tahimik. Eto, ganito ang buhay dito sa probinsya, tahimik. Tapos, hanggat maaari nga, kasi hindi kami bumibili sa sa nagro-rolling dito kasi nagro-rolling yung parang palengke na halos yung mga bibili mo sa palengke meron yung nagro-rolling, halimbawa baboy, manok, gulay, ganun. Kaya limitado, parang nakasupot-supot na isa-isang kilo, ay kalahating kilo, ganun. Yung wala kang choice para mamili. Syempre, sanay tayo dun na hanggang ngayon yung sa Maynila, although matagal na kami rito, isang dekada na rin, mga 10 years mahigit. Mapili tayo dun sa parang gusto natin pipiliin natin yung parte ng manok, gano'n, ng baboy. So, kaya every Sunday, kasama yun sa schedule namin ng mister ko habang nandito siya. Lahat na ng mga kailangan namin, bibili na namin, mga mantika, suka, ganun. So, for the whole week, para ang bili namin. Tapos, hindi na kami, lalo na ngayon, bumalik na sa Manila yung anak ko para magtrabaho. So, wala kaming driver. Kasi ang means of communication, means of transportation dito is yung single at saka yung tinatawag namin kolong o tricycle. Magkaiba kasi itsura ng tricycle at saka kolong. Yun. So, pagka wala sila, wala akong driver. Hindi na ako nagda-drive. Wala akong So, tas ang layo pa ng tindahan dito. So, parang hindi na ako lalabas kami. Luto na lang kami ng luto. Andito na yung yung mga pangangailangan namin magmula sa mga toyo hanggang sa mga meat. Ayan. Baboy, manok ang binibili na namin. Tapos, minsan sinasamahan na rin ng dilata para pag nanawa sa baboy, manok. Yung mga dilata, like yung mga parang Spanish sardines, ganun. Corned beef. Yun, minsan yun na lang yung ulam namin, pati egg. Kasi nga, diba, yung pag-araw-araw, o pag palagi mo kinakain, mananawa ka rin. Tapos minsan, di mo na rin maiisip kung ano yung lulutuin mo. Yung parang, teka muna, ano lulutuin ko ngayon? Minsan nag-end up kami, ko alam mo tinapay at saka itlog. Tinapay. Ako minsan tinapay tapos walang palaman. Sasaw-saw ko na lang sa kape. So, okay na ako dun. So, yun, basically, mga buhay dito, ganun na. Papawisan na ako, wala kasi akong Yun, tapos, katulad ito, ganito, ginagawa namin. Bibili ka, wala ka. Kasi hindi din naman kompleto, meron lang dito yung Jollibee, McDo, kaya lang malalayo nga, punta ka pa ng Gapan para makakain ka sa Jollibee or McDo, or may SNR na rin nga dito, yun nga lang nasa Gapan. Tapos meron din naman mga parang KFC,
Shakey's, Angels, pero malayo nga sa amin. So hindi kami, pagka dadayuhin pa talaga namin. So, ginagawa namin, bumibili kami, pag nag-grocery, mga possible na pwede namin gawin. Ayan, ito salsa. Bibili na kami ng madaming kamatis para pag nakaisip, tapos laging meron kami. Yun nga lang, wala akong pork kiniling. But anyway, ito nga. I-prepare ko muna, tapos balikan ko kayo. Okay? Sandali lang ha. Ayan, tumayo na ako kasi para na ako dito sa jalapeno or yung tawag dito, bell pepper na red. Kasi kung ano lang yung nandyan sa ref, yun lang yung kinukuha ko. Yun lang ang ginagawa namin. Kasi wala akong magiging merienda mamaya habang nag-work. Tapos medyo masarap ngayon ang aking merienda. Kasi siyempre pag puyat tayo mga bems, dapat may kinakain din tayo panlaban sa puyat. Kasi hindi pwedeng puyat tayo tapos wala tayong pagkain o kaya kape lang. So, kailangan samahan din. Ganyan. At saka pampagising din. Kasi, alam mo naman, sa puyatan, iba pag namumuyat ka. So, ayan na. Ang gagawin mo lang naman dito sa salsa, based sa nakita ko din naman dun sa YouTube lang din ako. Yun nga, pagsamasamahin lang siya, pagkaluluin, tapos lalasahan mo na lang. And then, magpiprito ka nung, yung prito, ano man tawag doon, yung lulutuin mo yung it's either pork or beef. Wala akong beef. So, pork lang ang magiging ko rito. Kasi magkano rin sa mall yun, konting-konti, nasa 100 yung gusto mong Ako kasi mahilig ako sa mga salsa, spaghetti, mga pang bang tawag dyan, Italian food ba, ganyan, Mexican food yan. Pero hindi man lahat, wala namang kakilala masyado sa mga Mexican, yung mga ganito lang, mga pasta, mga ganito. Hindi ko lang alam kung ito na yung yan, ihahaluin ko lang siya dyan. So, hindi mo na ngayon madidistinguish kung dyan yung kamatis at yung bell pepper. So, ayun. Hindi ko na binabali-baliktad. Ang susunod naman is yung sibuyas. Sa salsa naman, kahit naman puti. Pero mas maganda pa rin talaga yung puti. Mas prefer nila yung puti. Kaya lang wala akong puti nga. Kaya nga sabi sa inyo mga bems, kung ano lang nasa ref ko, yun na lang. Sasarapan mo na lang sa timpla. So, ayun. Ganun din. Dice lang din lahat. Kasi, nakakayak na to. Kasi inaantok na rin sana ako. Kaya lang, kailangan kong gawin to. Tapos para habang wala naman tao dito. Habang ginagawa ko, chika tayo, diba? Tapos comment nyo lang din dyan kung ano ba yung gusto mong tanong, usapan. Para yun ang i-discuss natin sa next vlog ko. Kung ano yung gusto nyo malaman. So, yun na nga. Going back, ito yung pinahalo ko na lang. Hindi ko na maipakita kasi alam nyo naman, cellphone lang ang gamit ko sa pag-vlog. Hindi pa tayo ng budget. Wala pa akong budget para dito. Para makapag-vlog na maayos. So, eventually, pagka nakaipon-ipon ako, ayusin ko rin yung sa vlogging ko. Kasi gusto ko rin yung ganito.
may kausap, wala kasi akong kausap. Kasi nga hindi ako mahilig makipagkapit bahay. Ang layo din ng kapatid ko, nasa nasa Bulacan. So, ayun na nga. Nabadali ko na rin kasi para ako, alam mo yung ano, matagal na hindi ko na nagagawang gumawa ng salsa. So, alam mo yun, yung parang, nam na. Ayan, yun, ito na yun. So, yan, halo lang. So, maganda kasi mas marami. So, isa pa. Kasi nga, sa sobrang hindi naman kami masyado nagluluto. Tapos ngayon, ilan lang kami, tatlo kami. Nagda-diet pa yung manugang ko. So, halos hindi rin nakakapagluto. Kabila ng anak ko. Hindi mo pwede mag-diet ang anak ko kasi nga payat yun. Ako pwede ako mag-diet. Kaya lang kasi, di ba, tayo mga nanay kapag halimbawa, hindi nauubos ng anak, tayo taga-ubos, kaya tayong tumataba. So, ayun. Kaya, hirap din ako mag-diet kasi nga doon. Kasi minsan yung lulutuan mo ba, tapos, hindi naman uubusin. So, ang gagawin mo, wala kang choice. Kahit gusto mong mag-diet, hindi ka mag-diet. Kasi sayang. Alam mo yung tayong mga nanay, yung mas, parang, mas concerned tayo dun sa, sayang. Kesa yung, paano yung health mo? Dapat ka. Kasi at my age, mag-56 na ako sa May 4. So, kailangan ko na rin mag-diet sana kasi may mga maintenance na. Kaya lang, yun nga, pag nakikita mong hindi nakakain ng anak mo, yung niluto mo, kakainin mo. So, wala din. Kaya, wala yung diet sa vocabulary ng nanay kapag nangihinayang. Ayun. Kaya ito, naiiyak na ako mga bems. Pagka ganito na, kesa masira, so gagawa ka, iisip ka, ano bang pwedeng gawin para hindi masayang. Ito nga, yung salsa nga naisip ko. Total kasi ayoko na rin masyadong chichirya. Kasi nga, di ba bawal din sa atin yan, mga nanay na may mga, maintenance, yung mga maalat, So, yun nga lang kape, hindi ko buti nga ngayon, hindi na masyado kasi. Pero nung nagtatrabaho ko sa office, nag-office pa, talagang grabe yung pag ko. So, ito na nga, Bems, ayan, ito na itsura niya. Ayan. So, haluin lang. Ayan na yung kulang pa yan. So, yan, nakikita nyo, may sabaw na siya. So, kusa na nagsasabaw ang kamatis. So, ayun. Dadagdagan ko na lang ng ito. Wala kasi akong cilantro. Pero, ayun. Balikan ko kayo, Bems, ha? Ay, naku, Bems. Tapos na ako. Sa sobrang excited kumain ng salsa. Hindi ko na nakuha ng video. But anyway, yung salsa na ginagawa ko, pwede natin. Lapit pala ng camera. Gagawin ko na panibagong video kung paano ko ginagawa. Actually, hindi naman kompleto yung salsa ko. Kasi kung ano lang nasa ref, yun lang talaga ang ginawa ko. So, ito yung Bems yung spot. Ito na yun. So, kulang ako ng cilantro, mga ganun. Wala ako niyan. Tapos, ito lang yung kinain ko na. Tapos, ito yung ipapasalubong ko doon sa, ibibigay ko doon sa kaibigan namin na pumunta kanina rito. Ayan pa, matigas pa yung karne. So, ayan lang yung mga malambot, yan lang ang ko. Yan lang ko. Tapos, pagkatapos, ito yung ginamit ko. Makita yung yung pang-grate ng cheese. So, wala pa yung manugang ko. So, hindi ko makita. So, ginawa ko. Dito ko. Ito ginawa kong pang-grate ng cheese.
Kasi nga, ang tagal ko na rin hindi nakakapagsalsa. Kaya, ayun. So, ito na. Tapos na rin yung kinain ko. Ayan! Hindi ko na nakunan ng video. But anyway, gagawa ko ng separate video para dyan. So, hanggang dyan muna, Bems, kasi maglalagay na rin ako sa work. Magpe-prep na rin ako. Maliligo muna ako. Tapos, asiksuin ko na yung kape ko. Kasi nakakain na rin naman ako ng dinner. So, yun. Kasi pag nag-work ako, ayoko nung matayo-tayo pa. Ganun ako kahit sa office, kahit nasa, sa bahay. Kasi nasa kwarto yung, yung mga, yung station ko. So, ayoko na ng palabas-labas. Pag kahit bahay, kahit ganun kasi talaga ako mag-work, diba? Ang bait ko, pwede naman ako matulog. Hindi, joke lang. Hindi naman. Syempre, trabaho yan mahirap na mamaya ay ayoko mangyari sa akin sa iba na nahuhuling tulog, nahuhuling ganun. Yun lang, medyo pag nasa room ako, medyo malayo kasi yung CR. Andito yung CR, andyan yung CR. Tapos, nandun yung room. So, medyo malayo yung tatakbuhin. Minsan kasi alam mo yung kahit na nag-work ka, kung kailan madaling araw, siguro sa mga kinain mo, yung stress mo siguro, tsaka ka makakaramdam ng pagka-jebs. So, yun, kaya pagsakit ang tiyan. Kaya minsan di mo napipindot na yung status mo kung awake ka, sabi mong break, hindi na ako minsan nakakapagpaalam because nga, yun nga, bigla ka na error niya. Okay, so yun na lang mga bems, saka na tayo ulit magkwentuhan. Maglalagay na ako, ingat kayo palagi, see ya!